Sir, sandali ho, bilhin nyo na po yung sampagitan namin. 2 piraso na lang po to eh. Napatigil si Kiro nang kinalabit nga siya ng isang madungis na batang lalaki. Sige na sir, maawa na po kayo. Papaiyak na wika pa nga ng isa pang batang babae. Buena mano na yan sir, 50 na lang po para makauwi na po kami. At gutom na po talaga kami. Kamot-kamot na wika naman ng isa pang batang lalaki at hindi alam ni Kiro kung bakit tila sumasakit ang puso niya sa sinabi ng mga bata. Nasa 5 taong gulang pa lamang ang mga to pero mulat na nga sa realidad ng buhay. Nasaan ba ang mga magulang nyo? Tanong ni Kiro sa 3 bata. Wala na po kaming mga magulang sir. Si Lola Esang na lang po ang nag-aalaga po sa amin nung bata pa po kami. Pero namatay na po siya, kaya kami na pong bahala sa sarili namin. Sagot naman ng batang babae. Ang babata nyo pa para magtrabaho ah. Wala ba kayong ibang kamag-anak? Mahinahong tanong pa nga ni Kiro. Malungkot namang umiling ang batang babae. Mayroon naman po pero hindi naman po nila kami gusto. Kaya hindi na lang po namin ipipilit po ang sarili namin. Kaya naman po naming magtrabaho eh. Ani nga ng batang lalaki na sa tingin niya ay ang panganay nga sa 3. Sa tingin ni Kiro ay triplets ang 3 dahil hawig nga ang mukha ng mga to sa isa't isa. Kailangan niyo pangalagaan dahil menor de edad pa lamang kayo. Tsaka may DSW din naman. Alam niyo ba yon? Tanong pa nga muli ni Kiro pero kita nga niya ang takot sa mukha ng mga to. Saad nga ng batang babae. Huwag po sir, ayaw po namin doon. Paghihiwalayin lang po kami. Asik nga ng batang babae kaya mahina na nga lamang na napangiti si Kiro. Tumango-tango siya. Naintindihan ko. Sige, bilhin ko na yan. Ito 1,000, bilhin nyo na ang lahat ng gusto ninyo. Tapos pagkain na rin ha? Malumanay na wika nga ni Kiro sa mga bata at nagulat naman siya nang mabilis na niyakap nga siya ng mga to. Maraming salamat po talaga sir. Sabi nga ng batang babae at basta na nga labang tumakbo, papalayo ang 3 matapos iabot nga kay Kiro ang 2 piraso ng sampagita. Hindi alam ni Kiro kung bakit hanggang ngayon ay nakatingin pa rin siya sa papalayong mga bata. Pakiramdam niya sumakit bigla ang kanyang puso. Chief, mabuti naman at nakabalik ka na sa Quiapo. Wika ng kasamahan nga niyang pulis. Saad naman ni Kiro, may binalikan lang ako rito sa opisina. Matagal na nga niyang iniwan ang pagiging pulis nang mawala sa kanyang babaeng dahilan kung bakit nasa serbisyo nga siya. Wala ka na ba talagang balak na bumalik sa serbisyo? Aba, marami ang kaso ngayon. Wika pang muli ng lalaki. Wala namang bago sa mga kaso na yan, Esconde. Natatawang sabi na nga lamang ni Kiro. Sabagay, Chief. San ka na ba nakadestino ngayon? Tanong pa nga nung muli ni Esconde. Sumabak ako ngayon sa pagiging scout ranger. Natatawang sagot ni Kiro at mukhang nagulat naman ng lalaki. Wow, hanep ka talaga, Chief. From police to scout ranger real quick ah. Wika pa nga ni Esconde. Tinapik na nga lamang ni Kiro ang lalaki. 5 taon na nga ang nakaraan simula nang iwanan nga siya ng babaeng dahilan kung bakit nga siya naging pulis. Iniwan niya ang serbisyo, ngunit napamahal na nga siya sa paglilingkod sa bayan kaya nang minsan na may nag-alok nga kay Kiro na pumasok sa scout ranger ay pumayag na kaagad siya. 2 buwan lang ang bakasyon niya bago bumalik sa probinsya at balak nga niya talagang hanapin ang 3 bata na nakita niya noon sa simbahan sa Mindanao. Dahil may nag-uudyok nga sa likuran ng kanyang isip na hanapin ang mga to sa hindi niya maipaliwanag na kadahilanan. Suot ni Kiro ang uniforme habang papasok nga ng simbahan. Noon pa man kasi, devoted Catholic na talaga siya. At dahil yun kay Sarah, ang babaeng bumihag na ng kanyang buong pagkatao. Sir Pogi, hello po, nakita po kita ulit. Papasok pa lang sana, si Kiro sa loob ng simbahan nang harangan nga siya ng batang babae. Tinitigan niya ng maigi ang mukha nito at lumaki ang mata nang mamukaan nga ito. Hello, nagtitinda ulit kayo ng mga kapatid mo? Tanong ni Kiro sa bata.
Lumuhod pa nga siya para magpantay nga silang dalawa. Pinag-aralan niya ito at nakita nga niya naman ngayon na maayos na ang suot nitong damit. Opo sir, nagtitinda pa rin naman po kami nila kuya pero ilang araw ko na po naming hinihintay dito para po pasalamatan po kayo ulit. Ani pa nga nito. Napangiti naman si Kiro dahil nakikita niya ngayon ang bungi-bungi nga ng ngipin na mas nagpadagdag pa nga sa pagiging cute ng bata. Ano bang pangalan niyo? Tanong na nga ni Kiro at ngumiti naman ang bata ng matamis na tila nagpahulog nga sa puso ng lalaki. Ako po si Maya, yung medyo matangkad naman po sa akin, si Maloy at si Marco naman po ang isa. Triplets po kami sir, hindi ba nakakatuwa? Nakangising sabi pa nga ng batang may pangalang Maya, kaya napapangiti na nga lamang si Kiro at ginulo ang buhok nito. Nasaan ang mga kuya mo? Nasa ibang pwesto po para marami po kaming kikitain. Nakangiti pa nga rin sabi ni Maya. Kamusta naman kayo? Tanong nga ni Kiro. Ayos naman po kami. Salamat nga po pala ulit sa perang yung binigay ninyo at nakabili po kami ng bigas. Ani ni Maya. Mas naawa patuloy si Kiro sa sinabi nito. May benta na ba kayo ngayon? Tanong ni Kiro at mahina namang umiling si Maya pero may mga ngiti pa rin sa mga labi. Wala pa nga po pero baka po maya-maya. Sagot ng bata na puno ng pag-asa. Kumain na kayo? Tara kain na muna tayo. Ani ni Kiro. Kita naman ng sundalo na nagliwanag ang mukha ng bata kaya lihim na nga lamang siyang napangiti. Wag na po sir, nakakahiya naman po sa inyo. Tanggi pa nga ng bata. Okay lang, tawagin mo na ang mga kuya mo. Gusto niya ba ng Jollibee? Tanong nga ni Kiro at mabilis namang tumango si Maya na tila excited pa nga. Naku, salamat po sir. Ngayon lang po kami nakapasok sa Jollibee. Buong saya pa nga nasabi ni Marco. Ang panganay nga sa tatlo. Ang sasarap po pala ng fried chicken nila, no? Nakatingin lang kasi kami sa labas. Madalas po eh. Kwento naman ni Maloy na hindi pa nga makapagsalita ng maayos dahil may mga pagkain na nga sa bibig niya. Nagpakirot naman sa puso ni Kiro ang mga sinasabi ng bata. Nung minsan nga pong pumasok kami, pinaalis po kami kaagad dahil daw ang baho daw po namin. Ani ni Maya. Kaya maraming salamat po sir ah. Habang buhay po naming ikakasaya po na minsan kaming nakapasok at nakakain sa Jollibee. Buong pusong wika naman ni Marco, kaya ginulo na nga lamang ni Kiro ang buhok nito. Kaya mag-aral kayo ng mabuti ha? Para balang araw, pwede nyo nang kainin lahat ng gusto nyo. Wika pa nga ni Kiro sa mga bata. Kaya nga po kami nag-iipon sir eh. Balak po namin pumasok sa eskwelahan sa susunod na taon. Ani nga ni Maloy na napaka-hopeful. Ilang oras pa nga silang nagkwentuhan at ang gaan-gaan nga ng loob ni Kiro sa tatlong batang to. Ay oo nga pala sir, ito po ginawa po namin yan para sa inyo. Salamat po sa 1,000 dahil malaki po na naidagdag po sa ipon namin yun. Ngiti-ngiti pa nga nasabi nga ni Maya at inabot nga kay Kiro ang isang bracelet. Halatang ginawa lamang ito ng mga bata gamit ang shells pero ewan ba ng sundalo at napapaiyak nga siya. Salamat dito Maya. Alam kong sarili niyo tong gawa pero sana hindi na kayo nagabala pa. Ani ni Kiro. Okay lang po sir, pinaglaanan po talaga namin yan ng oras para po sa inyo. Kasi napakabuti niyo po. Wika ni Maloy. Babay na po sir, magtitinda lang po kami roon. Turo pa nga nito sa may lilim na puno kaya napangiti na tumango na nga lamang si Kiro at sinusundan ng tingin ang papalayong si Maya. Kami rin po sir, babalik lang po kami ulit sa aming pwesto. Salamat po ulit. Sabi pa nga ni Marco at sabay na umalis sila ni Maloy. Samantala aligaga naman si Sarah na inayos ang mga instructional materials sa araw na to at matapos nga ng 1 linggo, babalik na nga siya sa eskwelahan at trabaho. Hay nako, ilang taon ka na sa pagiging guru Sarah pero may isang bagay wala ka pang naipuntar sa pamilyang to. Uwi ka ng kanyang ate Lucia. Hindi na nga lamang sumagot pa si Sarah. Sad pa nga ng kanyang nanay. Bakit kasi hindi mo gayahin ang ate Lucia mo Sarah? Binili na tayo ng bahay at nakikitira ka pa. Hindi ka man lang ba nahihiya?
Dagdag na wika pa nga ng kanyang ina, kaya maliit na nga lamang nang umiti si Sarah sa dalawa. Huwag kayong mag-alala. Kapag naging milyonarya na ako, bibili na ako ng bahay. Pakitira muna ako rito ate ha. Nakaiting wika na nga lamang ni Sarah sa kapatid na nakairap sa kanya. Ewan ba namin sa'yo Sarah? Dagdag pahirap ka lang sa pamilyang to. May sarili ka naman sanang trabaho. Reklamo ng nagdadabog nga ng ina ni Sarah. Hindi na nga lamang pinansin pa ang dalawa at pumasok na. Maagang maaga na umakyat nga si Sarah, papunta sa bundok. Sakay ng utang, nga niyang scooter, ay papasok nga siya sa isang pampublikong elementarya sa Mindanao. Mahal na mahal niya ang trabaho dahil nga rin sa mga bata. It's a reminder for her that she was once a mom. Ang pagiging guro niya ay hindi lang basta passion niya, kung hindi pagmamahal. Teacher Sarah, magandang umaga po! Wika kagad ni Boyet at sinalubong nga siya ng isang mahigpit na yakap. Naku, kay sarap naman ang yakap na yan, Boyet. Ani ni Sarah, sa bata at niyakap na nga rin ito pabalik. Binilhan niyo po kami ng tinapay? Tanong naman ng bata at napangisi naman ng guro. Opo sir, dinalhan ko po kayo ng tinapay at juice kasi mabait kayo na estudyante, di ba? Ani pa nga ni Sarah at ginulo ang buhok ni Boyet. Kahit makailang ulit na nga siyang pinapahiya ng kapatid at ina, walang naipundar sa sarili niya. As long as nakakapagpasaya nga siya ng kanyang mga estudyante, wala siyang pakialam kahit maubos pa nga ang sweldo niya para lang mabilhan ng mga ito ng mga bagay na hindi ina-experience ng mga mag-aaral na nag-aaral sa bundok. Sadang isang guro, naku, may pasnak na naman pala si Ma'am Sarah. Ani ng kasamahan nga ni Sarah. Kaya mahal na mahal ka ng mga bata eh. Wika pa nga ng isa. Naku nga ma'am, kaunti lang yan. Naipangako ko kasing bibilhan ko po sila ng mamon eh. Nakangiting sagot na nga lamang ng humble na si Sarah. Mabuti na lang talaga at dito ka na-assign, Sarah, at naranasan man lang ng mga batang to ang saya. Wika ng guro. Paano ba naman kasi? Kung manghingi tayo ng tulong sa gobyerno, ilang taon pa bago makarating sa atin. Madalas pang hindi na pagbibigyan. Iiling-iling pa nga. Nawika ng isa pa nga nilang kasamahan. Napangiti na nga lamang si Sarah. Nang biglang, Hoy, ngayon ko lang sasabihin sa inyo na may magaganap na feeding program sa Lunes. Mga sundalo nga akyat dito. Wika ng kararating lang na principal. Si Principal Castro. Talaga po ma'am? Naku mabuti pong balita yan. Buong galak na sabi naman ni Sarah. Basta, maaga kayo bukas ha? Para mag-ayos dito. Ma'am Sarah, ikaw na ang gagawin kong in charge para sa ating mga bisita. Dagdag na wika pa nga ng matandang principal. Sige po ma'am, ako na pong bahala. Magiliw na sabi naman ni Sarah. Mabilis na nagtapos ang buong linggo at ngayon nga'y linggo. Kaya naisipan ni Sarah na pumunta nga sa simbahan sa bayan. Madalang lang siyang magpunta sa bayan dahil medyo malayo nga yun sa bayan nila. At mga 2 oras pa siguro at kailangan niya pang sumakay ng bus patungo doon. May bibilhin din naman kasi siya para sa mga estudyante niya kaya ganoon. Ilang minuto nga ring nagdasal si Sarah sa loob ng simbahan. Naging emosyonal pa nga ang guro habang inaalala ang mga masasakit na kahapon. Gayon pa man lumabas na ang dalaga dahil hindi na nga siya nakaabot sa mesa. Pero laking gulat nga niya nang makitang isang batang babae. Tila tumigil ang kanyang mundo at hindi niya alam kung bakit. Ma'am ganda, bibili po kayo ng sampagita. Mura lang po to, 50 lang po, bili na po kayo, singganda niyo po to. Malumanay na wika nga ng batang babae. At ewan ba ng guro at basta na nga lamang niya itong niyakap. Ramdam naman ni Sarah na natigilan ng bata. Sandali ho! Nagugulhang wika pa nga ng bata. Nako, sorry. Wikang paumanhin ni Sarah pero ngumiti lang ka sa kanya ang bata at ito pa nga ang yumakap sa kanya ulit. Okay lang po, ang bango niyo po eh. Amay nanay po kayo. Ang sarap niyo pong yumakap. Mahinang sabi pa nga ng batang si Maya. Ramdam ni Sarah ang malakas sa pagkabog ng kanyang puso sa hindi niya mawaring dahilan.
Anong pangalan mo, bata? Tanong pa nga ni Sarah. Maya po, 5 taong gulang na po ako at 2 taon na po akong nagtitinda ng sampagita, tsaka kandila. Kasama ko po ang mga kapatid ko sa pagtitinda. Mahabang kwento pa nga ni Maya at nakangiti lang si Sarah. Talaga? Kayo lang ba ang gumagawa ng sampagita na tinitinda nyo? Opo, ilan pong bibilhin nyo? 5 po ba? Bibigyan ko po kayo ng 1 libre dahil ang ganda-ganda nyo po. Saad pa nga ni Maya at dali-daling inabot nga kay Sarah ang 6 na piraso kaya mahina na nga lamang natawa ang guro. Negosyante na negosyante ka talaga. Naaliw pa nga na wika nga ni Sarah. Ganun po talaga. Kailangan po namin kumayod para po sa sarili namin. Ang gagaling po namin, no? Bibo na sabi pa nga ni Maya at hindi nga mawala-wala sa mukha ni Sarah ang ngiti. Ang ganda mo, Maya. Ani pa nga ni Sarah. Kaya tuloy naisip na naman niya ang nawalang anak. Kung buhay lang sana ang kanyang triplet siguradong kasing laki na nga sila ngayon ni Maya. Ano pong trabaho nyo? Modelo po ba kayo? Ang ganda nyo po kasi tsaka ang sexy. Sad pa nga ni Maya na malakas na mga kinatawa ni Sarah. Teacher po ako. Malumani na sagot nga ng guro na agad namang nakaani nga ng excitement sa bata. Hala, bagay po kayo ni Sir Pogi. May jowa na po ba kayo? Natawa namang umaling si Sarah. Wala. Sinong Sir Pogi? Bakit irereto mo ba ako? Nakangiting tanong pa nga ni Sarah at aliw na aliw nga talaga siya kay Maya. Opo, ayun lang. Hindi ko po naitanong ang pangalan niya eh. Sundalo po yun. Mabait tsaka gwapo. Bagay na bagay po talaga kayo. Kindat pa nga ni Maya kay Sarah. Nako, baka naman may asawa na yan si Sir ah. Natatawang komento pa nga ni Sarah na ikinailig na nga lamang ng bata. Hindi po talaga. Sure po talaga ako na wala po siyang asawa. Ani nga ni Maya. Kaya ginulo na nga lamang ni Sarah ang buhok ni Maya dahil sobrang bibo nga nito. Madilim na nang nakauwi nga si Sarah at nabudol pa nga siya ni Maya dahil binili niya talaga lahat ng sampagitan nito at nakita naman niya ang tuwa sa mata ng bata. Kung pwede nga lang na iuwi nga ni Sarah si Maya at mga kapatid nito, ginawa na nga niya dahil ang bibo talaga. Triplets ba naman? Samantala, magandang umaga Ma'am Sarah. Bati kagad ni Eloy nang makarating nga si Sarah sa paaralan isang umaga. Wow, ang aga mo naman yata Eloy. Ani nga ni Sarah sa bata. Excited po kasi ako sa feeding program, tsaka sabi po ng iba na may namimigay po ng laruan. Sagot naman ni Eloy na talaga namang nagpapangiti kay Sarah. Dahil sabik na sabik talaga ang mga bata sa mga bagong laruan. Paano ba naman kasi? Minsan lang ang mga ito magkaroon. Marami tayong bisita ngayon. Ngiti nga ni Sarah. Balik ka na muna sa classroom ha? Tatawagin ko na lang kayo mamaya. Dagdag na wika pa nga ng guro. Sige po ma'am, maglilinis lang po ko ha. Cute na wika naman ni Eloy kaya napatango na nga lamang si Sarah. Talaga naman kasing lumaki ang mga bata sa bundok, ngunit puno ng respeto. Siguro dahil hindi nila alam na may internet at mga gamit na related dito kaya hindi pa nga tainted. Ilang oras na preparasyon ang ginawa nga ng Lubok Elementary School para sa magaganap na feeding program at sinalubong nga nila, Sarah, ang mga sundalong bisita. Nax, Sir Kiro baka naman nandito na ang para sa'yo ha. Natatawang komento pa nga ni Edward. Kasamahan nga ni Kiro nang makarating sila sa mismong bulwagan ng paaralan. Walang gate ang school at halatang madali lang mawasak kapag bagyo dahil gawa nga sa light materials at mga plywood lang. Sakay sila sa malaking dump truck dahil dala-dala nga nila ang mga pagkain at ipapamigay sa mga bata. Sad pa nga ni Castro, ang principal. Maligayang pagdating sa munti naming paaralan mga sir. Salubong kaagad sa kanila at isa-isa pa nga silang sinabitan ng sampagitang garland. May naalala tuloy si Kiro nang makita nga niyang mga sampagita. Saad naman ni Burgos, "Salamat madam. Nga po pala, may single po ba kayong teachers dito?" Natatawa at diretsahang tanong pa nga ni Burgos, kaya malakas na nga lamang itong siniko ni Kiro. At baka ano pang isipin ng ginang, hindi naman ganon ang ipinunta nila rito.
Abay oo, ipakikilala ko kayo mamaya. Nakangiting sagot nga ng principal. At niyakag nga silang pumasok. Yan ang gusto ko, madam. Sabat pa nga ni Edward. Tumahimik nga kayo. Baka may magsumbong pa kay Commander, malalagot na naman tayo. Ani naman ang seryosong si Kiro sa mga kasamahan. Pumasok na nga sila sa loob ng paaralan. At kitang-kita kaagad ni Kiro ang kalumaan ng paaralan. Gawa rin sa mga panid ng yero, ang bubong at talaga namang sigurado siya na hindi komportable ang mga bata lalo na sa sobrang init ng panahon ngayon. Nagpwesto na nga sila ng mga dala nilang pagkain at iilang mga laruan para sa mga bata. Kita niya nga ang saya at ngiti sa mukha ng mga to. Sandali lang po muna mga sara, kinukuha pa ni Ma'am Sara ang mga bata sa kanilang mga klase. Wika nga ng principal. Ngunit isang salita lang yata ang naging klaro sa tenga ni Kiro. Sara, yun ang narinig niya. Umiling-iling na nga lamang ang sundalo dahil imposible na nandito nga sa liblib na lugar na ito ang kanyang asawa. Single po ba yang si Sara? Parang maganda po kasi yan eh. Natatawang wika naman ni Edward sa gilid. Sinipatan na lang ito ni Kiro ng tingin. Saad naman ang principal? Abay oo, maganda rin ang kalooban. Umiwas na nga lamang si Kiro sa usapan ng dalawa dahil ayaw nga niya ang tumatakbo sa kanyang isipan. Masyado yung malalim at imposible. Dahil sinabi nga ng principal na maya-maya na lang daw nila simula ng feeding dahil wala pa nga ang ibang mga bata, ay nagliwaliw muna si Kiro at medyo malaki naman ang saklaw ng paaralan at refreshing din dahil sa luntian nga nitong paligid. Hanggang sa napunta nga si Kiro sa pinakalikurang bahagi, meron itong classroom at nagkakagulong mga bata. Okay, form your line straight na. Walang magtatakbuhan sa palabas, ha? Ani nga ni Sara sa mga bata pero sa sobrang excitement nga ng mga to, ay tila hindi na nga narinig ang kanyang sinabi at nagsipagtakbuhan na nga. Napailing na nga lamang si Sara na sumunod sa mga bata. Hindi na nga siya tumingin sa kanyang dinaanan dahil sa pagmamadali ngunit laking gulat ng guro na nabangga siya sa matigas na bagay. Aray naman! Reklamo ng dalaga habang hinihimas-himas nga ang noo. That moment hindi alam ni Kiro kung ano ang gagawin niya sa taong nasa harapan. Hindi niya sigurado kung panaginip lang ba ito o ano. Pero kay bilis talaga ng pagtibok ng kanyang puso na tila nasa isang karera ito. Sara? Utal-utal pa nga nasabi ng sundalo. Doon tumingin sa kanya ang babae at kita nga niya na parang nakakita nga ito ng multo at dali-daling naglakad paalis. Mabuti na nga lamang talaga at nahawakan ni Kiro ang kamay nito. San ka pupunta? Tatakasan mo na naman ba ako? Aalis ka na naman ba? Palayo? Nasasaktang wika nga ni Kiro sa nakatalikod ng babae. For 5 years sinanap niya ang asawa pero ni anino nito hindi niya makita. Hindi niya alam kung nasa nito pero ngayon, nakita na nga ito ni Kiro. Aalis na naman ito ulit? Hindi alam ng sundalo kung ano ba talaga ang naging kasalanan niya at kung bakit bigla na nga lamang itong nawala na parang bula. Anong ginagawa mo rito? Tsaka bitawan mo nga ako? Asik ni Sara at malakas nilaplot nga pabalik ang kamay. Ilang taon kang nawala, tapos ikaw pa tong galit? Parang nahihirapang wika ni Kiro at bakas sa kanyang mga mata ang pagtulungan ng luha. Just leave me alone. Live my life alone. Payapan ako, Kiro. Masaya ako na wala ka na sa buhay ko. Ba't nagpakita ka pa? Sarkastikong sambit na nga lamang ni Sara pero sa loob-loob ng dalaga ay nais nga niyang isumbat lahat-lahat ng sakit na dinanas niya sa pamilya ni Kiro. Asawa mo ko, Sara. Ba't mo ko ginaganito? Ani ni Kiro. Bakit? Naging asawa ka ba? Tawang sarkastiko pa nga ang pinakawala ng guro at mabilis nang umalis papalayo sa lalaki. Nakatingin na nga lamang si Kiro sa papalayong si Sara habang nasasaktan. He didn't know what he did wrong. Bakit naging ganito ang relasyon nilang dalawa? Kung sa simula naman ay masaya na masaya sila. Siniko-siko naman ni Sara ng kasamahang guro habang nag-a-assist sila sa mga bata. Crush ka yata ng sundalong yun, Sara eh. Kanina ka pa niya tinitignan.
Ani nga ni May kay Sarah, pero hindi na nga lamang ito pinansin ng guro. Pero in fairness, gwapo ah. Kung wala lang talaga akong asawa, ipapakilala kong sarili ko. Tila kinikilig pa nga na wika nga ni Cams. Na ikinakunot nga ng noo ni May at Sarah. Hoy, mahadera kang akla ka. Isusumbong talaga kita kay Jonas. Ani naman ni May, na ikinatawa na nga lamang ni Cams. Joke lang. Pero Sarah, parang kilala ka niya sa titig pa lang niya. May pass kayo no? Ani pa nga ni Cams, na ani may manghuhula at talaga namang hinawi pa ang mukha ni Sarah papunta sa direksyon nito. Hindi ko siya kilala at wala akong balak kilalanin siya. Pagsisinungaling na nga lamang ni Sarah para hindi na nga humaba pa ang usapan nilang magkakaibigan. Nakatingin lang si Kiro sa asawa habang nakikipag-usap ito sa kapwa mga guro. May saya ang kanyang puso na sa wakas, sa loob ng napakahabang panahon ay nakita na nga niya ulit ito. Ngunit ganun na nga lamang, hindi naman siya makalapit dito dahil para itong tigreng nananakmal. Sad ni Edward. Sabi ni Principal na mamaya na muna tayo uuwi dahil may kaunting salo-salo pa. Sabi nito kay Kiro, kaya napabaling ang atensyon ni Kiro sa kasamahan. Tsaka ipakikilala ka umano roon sa Sarah. Alam mo ba, na isa raw ito sa pinakamabuting guro rito sa paaralan. Chance mo nang magkaroon ng love life parang Kiro, para hindi ka na masyadong bugnutin. Dagdag pa nga na wika ni Edward, na ikinasama na nga lamang ng tingin ni Kiro. Malakas nga niya itong sinuntok at umalis palayo sa lalaki. Hanggang sa, nga pala, sino yung naghahanap kanina kay Ma'am Sarah? Halina't ipakikilala ko na kayo. Tawag pa nga ni Principal Castro sa mga sundalo at tinulak naman ng mga kaibigan si Sarah papalapit sa matandang ginang. Galaw-galaw din sa Lazar! Kantsaw pa nga ni Edward at nagsigawan naman ang lahat. Ay, ikaw ba si Kiro, iho? Ay, kay gwapong bata, ito nga pala si Sarah. Isa sa pinakamagaling na guro sa buong Mindanao. Pagmamalaki pa nga na wika ni Principal, na ikinatawa naman ni Sarah dahil sobra naman yata yon. Ano ba naman yan, Kir? Para ka namang tuta eh. Ani na naman ni Edward at nagtawa na naman ang lahat. Ma'am Castro, babalik na po ako sa classroom at may tatapusin pa po ako. Paalam nga ni Sarah sa punong guro at iniwan nga ang lahat. Hindi naman alam ng guro na sinundan pala siya ni Kiro. Sarah, sandali. Bakit na naman ba? Inis na paklingan ng babae at hinarap nga ang sundalo. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi nagsisigawan. Mahinang tanong ni Kiro pero sarkastiko lang nang umisi si Sarah. Please lang, Kiro. Please lang. Huwag mo nang guluhin pa ang tahimik kong buhay. Sagot pa ni Sarah. May bago ka bang pamilya? Kaya mo ako iniwan? Napaawang naman ang guro sa tanong nga ng dating asawa. Syunga ka ba? Huwag kang buwang ha? Galit na tinulak nga ni Sarah ang lalaki. Bakit ka umalis kung ganon? Bakit mo ko iniwanan? Pagtatanong pa nga ni Kiro sa likuran ng babae. Dahil kailangan ko yung gawin para sa katahimikan ng buhay ko. Please, ayusin natin, bumalik ka ulit sa akin. Basag na nga nasambit nito. Bumalik ka na sa mga kasamahan mo, Kiro, at baka makita pa nila tayo. Ani ni Sarah. Kumunot na o si Kiro. Anong mali? Kung makita nila tayo, mag-asawa naman tayo ah. Plano kong mag-file ng annulment. Hindi lang sa ngayon at pinag-iipunan ko pa. Ani ni Sarah. Mahal naman talaga ang ganoong bagay at nagsisinungaling siya. Dahil wala naman talaga siyang balak hiwalayan nang tuluyan si Kiro. Sarah naman. Para mo na naman akong pinapatay sa ikalawang pagkakataon. Nahihimigan nga ang sakit sa boses nga ng lalaki. Natapos na rin sa wakas ang feeding program bandang hapon at dahil nga maulan, talagang naging madilim ang buong paligid. Pahirapan pa naman sa pag-uwi ang mga guro pabalik sa bayan. Dahil sa malakas na agos ng tubig, sa sapa at hindi pa man din madadaanan ka agad. Sarah, paano ka uuwi niyan? Malakas na ang araw at baha na sa ibaba. Ani nga ni May sa kaibigan. Paano ba naman kasi ay may bahay ang guro sa bundok? Hintayin mo na lang humupa o sasabay ka na lang sa amin? Tanong naman ni Cams. Hindi pwede.
Ayoko namang iwanan ng motor ko rito at baka hindi pa ako makapasok bukas. Problemadong sagot ni Sarah at nakita yun ni Kiro. Sabay ka na lang sa amin, Sarah. Ihahatid na rin kita pabalik bukas. Sabat naman ni Kiro. Sa usapan ng magkakaibigan at kita ng sundalo na nagulat nga ang mga kaibigan ni Sarah. Magkakilala kayo? Parang nagugulhan pa nga na tanong nga ni May. Nagpalipat-lipat ng tingin kina Sarah at Kiro. Ha? Hindi no? Asik ni Sarah. Kung ayaw mong iwanan ng motor mo, akla, hintayin mo na lang humupa ang baha. Kaso, baka mamaya pa yun. Ani ni Cams. At tinapik pa nga ang balikat ni Sarah. Ikaw nang bahala sa kaibigan namin, sir ah. Huwag mong hayaan malunod niyan. Malunod sa pagmamahal mo. Parang aning nga na wika naman ni May na ikinatawa naman ni Cams at nag-apiran pa nga ang dalawa. Bye guys. Bye akla. Pag-igihan mo ah, para sa ekonomiya ng Pilipinas. Sigaw-sigaw pa nga ni Cams sa tuluyan ng umalis ang dalawang kaibigan. Umalis na nga ang mga kasamahan mo, ba't nandito ka pa? Tanong ni Sarah. Sa tingin mo, bakit kita iiwan mag-isa dito? You are my responsibility. Kung kailan mo gustong umuwi, ganun din ako. Mahinang wika na nga lamang ni Kiro at inabot nga sa asawa ang coat niyang uniforme dahil nakikita nga niyang nanginginig na nga ito sa lamig. Sana hinayaan mo na lang ako, Kiro, kasi kaya ko naman ang sarili ko eh. Hindi kita kayang iwan mag-isa, Sarah. Parang natamaan pa nga si Sarah sa sinabi nga ni Kiro. Umuwi si Sarah sa bahay nila na puno ng inis at galit at takot ang kanyang puso dahil alam niyang magugulo na naman ang buhay niya dahil kay Kiro napilit na nga sana niyang kinakalimutan. Alam niyang mali na iniwan niya ito na wala man lamang kaalam-alam sa nangyari. Ngunit masyado siyang nasaktan ng pamilya ng asawa para manatili pa nga sa Maynila. Dumating ang araw ng linggo, kaya naisipan naman ni Sarah na muling bumalik sa malaking simbahan sa bayan upang ipagdasal ang lahat ng nangyayari ngayon sa kanya at para makita na nga rin ang triplets ng mga batang nagtitinda ng sampagita. Nakita nga kaagad ni Sarah si Maya. Maya! Tawag ni Sarah sa bata at kita niya ang pagkislap ng mga mata nito. At dali-dali nga siyang tinakbo. Ma'am Sarah! Nandito po kayo! Excited na niyakap nga siya ng bata kaya napatawa na nga lamang ang guro. Oh, nasaan ang mga kuya mo? Nasa ibang pwesto na naman ba? Tanong nga ni Sarah. Sa batang babae pero malakas na umiyak si Maya kaya nagulat naman ang babae. Bakit? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Nag-aalalang tanong nga ni Sarah kay Maya. Hindi ko po alam kung nasan po sila Marco at Maloy, Ma'am Sarah eh. Noong irasang araw pa po sila kinuha noong mama na may malaking katawan. Humihikbing sumbong nga ni Maya kay Sarah na nabigla nga sa sinabi ng bata. Anong ibig mong sabihin? Kinidnap pa sila? Tanong pa nga ulit ni Sarah habang niyayapos pa rin ang umiiyak na bata. Pinaupo na nga muna ni Sarah ang bata dahil nga sa matindi nga nitong pag-iyak. Si Badong po yata ang may pakana nun. Ayaw po kasi naming ibigay sa kanya yung kita namin noong nakaraang linggo. Sumbong ni Maya. Sinong Badong? Tanong ni Sarah. Siya po yung siga po rito na kumukuha po madalas ng aming mga kita. Kapag po kasi ayaw naming ibigay sa kanyang mga pera namin, binubugbog po niyo po kami. Kwento pa nga ni Maya na nag-aalala na ngayon ang sobra sa mga kapatid. Bakit hindi mo sinumbong sa mga pulis? Hindi naman po sila maniniwala kapag sinabi ko po ito eh. Pagtatawanan lang po nila ako tsaka paaalisin. Tila kinurot naman masyado ang puso nga ni Sarah sa sinabi nga ng bata kaya hindi na nga niya mapigilan. Nayakapin ulit ito. Halika, sasamahan kita sa police station ha? Tapos, kakain muna tayo. Kumain ka na ba? Umiling naman ang bata na tanong nga ni Maya. Hindi talaga lubos maisip ng guro kung bakit hinayaan sila Maya ng mga magulang na mamulat nga sa ganito kapait na mundo. Siya nga napangarap na maging isang ina. Hindi naman siya hinayaan ng Diyos na bagampanan ng tungkulin bilang nanay nung namatay nga ang kanyang triplets. Pero heto, may mga magulang na nagagawa pa ring talikuran
ang mga responsibilidad sa mga anak. Salamat po, Ma'am Sarah. Maganda po ang kalooban ninyo. Ang swerte po ng magiging anak nyo. Maliit na wika pa nga ni Maya na nagpatigil nga kay Sarah. Parang namuo naman kasi ang luha sa kanyang mga mata. Dinala na nga niya si Maya sa Jollibee at hindi pa nga sila nakaupo nang marinig niyang sumigaw si Maya. Sir Kiro Pogi! Malakas na tawag nga ng bata. Napalingon naman si Sarah at hindi nga siya nagkamali nang hinala nang makita nga niya ang mukha ng lalaking ayaw nga sana niyang makita. Tadhana nga naman talaga at pinaglalaroan na naman si Sarah. Maya! Masayang tawag naman ni Kiro sa bata, ngunit kaagad din naman siyang natahimik nang makita niya kung sinong kasama nito. Ma'am Sarah, siya po yung sinasabi ko sa inyo na gwapo po na sundalo. Hindi ba? Ang gwapo niya po. Pagmamalaki pa nga ng wika nga ni Maya. Napalunok naman sa kaba si Kiro nang sinipatan lang siya ng tingin ng asawa tumismo dito. Hindi naman. Normal lang naman ang mukha. Walang kaibahan sa iba. Kibit balikat pa nga nasagot nga ni Sarah pero alam niyang nagsisinungaling siya sa kanyang sarili dahil alam naman niyang isa sa mga dahilan kung bakit nahulog siya kay Kiro ay ang malaanghel nga nitong muka. Kung hindi lang dahil sa pamilya ng lalaki, wala namang balak si Sarah na iwanan nito. Hindi po kaya. Siya lang po ang pinakagwapo na nakilala ko po dito sa Mindanao. Ani pa nga ni Maya, may kinangiti na nga lamang at ikinatikhim pa ni Kiro na tila na nga asar. Ako na nga mag-order para sa inyo. Ano ba ang gusto nyo? Presenta ng lalaki habang nakatingin nga kay Sarah pero inirapan lang siya ng babae at nilagpasan habang tangay-tangay si Maya. Kilala mo ang sungot na yun, Maya? Tanong pa nga ni Sarah sa bata. Tumango-tango naman ito, saka ngumiti. Saglit na napaisip nga si Sarah. Opo, mabait po siya. Bumili po siya sa amin tapos pinakain niya po kami sa Jollibee. Ani ni Maya. Napailing na nga lamang si Sarah dahil umaalsa na naman ang inis niya para kay Kiro. Hindi muna natin siya bati ngayon, ha? Naiinis ako sa pagmumukha niya eh. Ani na nga lamang ni Sarah. Ito na naman talagang sinusubok talaga ang pasensya niya nang umupo ang Kiro na ito sa harapan nila at nakikitable pa talaga sa kanila. I know, galit ka sa akin sa hindi ko malamang dahilan. Pero puno talaga ngayon ng Jollibee kaya pwede bang makiupo sa inyo? Mahinahong wika na nga lamang ni Kiro. Isang malutong na irap naman ang isinagot ni Sarah. Magkakilala po kayo? Kuryosong tanong naman ni Maya. Hindi talaga Maya. Wala akong kilalang pangit. Ani nga ni Sarah na mahinang ikinatawa na nga lamang ni Kiro. Paano maniniwala sa iyo ang bata? Halatang nagsisinungaling ka eh. Sa pangit pa lang na part. Natatawang wika na nga lamang ni Kiro. Pangit ka naman talaga. Ani pa nga ni Sarah na ayaw talagang magpatalo. Parang hindi naman yata. At hindi din yan ang sinabi mo sa akin dati. Nakaising saad pa nga ni Kiro na ngayon nagpamula na nga lamang sa mukha ni Sarah. Tumigil ka nga. Naiinis nga na sagot nga ng dalaga na mahina namang ikinahagik-gik ng maliit na bata sa tabi nila. Nga pala, Maya, nasaan ang kuya mo? Tanong pa nga ni Kiro kaya bahagyang napatigil si Sarah sa pagsubo ng pagkain at sumeryoso. Teka, sakto. Naikwento sa akin ni Maya na may kumuha raw kay Maloy at saka Marco. Hindi ba pulis ka? Baka naman may magagawa ka pa para sa mga bata. Seryosong wika nga ni Sarah kaya seryosong napatitig naman si Kiro sa asawa. Hindi na ako pulis. Pero matutulungan ko pa rin naman si Maya. Mahinang sagot na nga lamang ni Kiro bago ngumiti at ginulo ang buhok ng bata. Talaga po, sir? Salamat po talaga sa inyo ni Ma'am Sarah. Sana po kayo na lang po ang magkatuluyan. Inosenteng wika pa nga ni Maya. Hindi alam ng bata na may past ang dalawa. Gusto mong kaming dalawang magkatuluyan? Hindi makapaniwalang tanong ni Kiro sa bata. Malaki naman ang tango nito habang sumusubo ng pagkain. Opo, tapos sampunin niyo po kami. Ingiti-ngiti pa nga nasabi nga ni Maya na nagpaantig naman ng puso ni Sarah.
Gusto mong ampunin kayo? Tanong pa nga muli ni Sarah. Opo, pero dapat kayong dalawa po ni Sir Kiro ang mag-ampun sa amin. Ramdam ko po kasi na mabuti po kayong mga tao eh. Seryosang wika pa nga ni Maya na nagpangiti nga sa dalawa. Hindi alam ni Sarah kung ano ang nangyari pero nakipag-cooperate na nga muna siya kay Kiro hanggang sa mahanap ang dalawa pang bata at makalipas nga ang ilang araw, nakita nila ito sa kaawa-awang sitwasyon. Galit na galit si Sarah at Kiro sa may gawa nito sa dalawang bata lalaki na binugbog. With a sudden decision, kumuha si Sarah ng apartment para makasamang triplets dahil alam niyang hindi papayag ang kanyang pamilya na itira sa kanilang mga bata. Salamat po sa pagkukup po sa amin, Ma'am Sarah. Huwag po kayong mag-alala. Tutulong naman po kami sa gawaing bahay eh. Wika pa nga ni Maloy habang nagliligpit nga ng gamit si Sarah. Ano ka ba? Desisyon ko to at gusto ko talagang tulungan kayo. Mahinang wika pa nga ni Sarah. Babawi po kami sa inyo ni Sir Kiro kapag pinabura na po kami ng panahon. Ani pa nga ni Marco na tila malaking tao kung magsalita kaya hindi maiwasan ni Sarah na mapatulo ang kanyang luha. Masaya kami na matulungan kayo, okay? Halina kayo, matulog na kayo. Yakag nga ni Sarah sa dalawang bata pero nagulat na nga siya nang sabay siyang iniyakap nga nila Maloy at Marco. Mahal po namin kayo. Sinserong wika nga ni Maloy na mas nagpatibok na ng malakas ng puso ni Sarah. Parang kay sarap nun, napakinggan araw-araw. Magandang umaga po, Ma'am Sarah. Ang bango po ng niluluto ninyo, ano po yan? Tanong nga ng kagigising lamang na si Maya. Napangiti naman si Sarah at kinarga ang bata. Adobong baboy, gusto mo ba to? Tanong pa nga ni Sarah sa bata. Opo, ngayon pa lang po kami makakakain ng ganyan sa buong buhay namin. Paniguradong masarap po yan dahil luto po ninyo. Excited na wika naman ni Maya at pumalakpak pa talaga. Ay sus! Tawagin mo na mga kuya mo at magumagahan na tayo ha? May pasok ka po? Pwede po kaya kaming sumama sa school? Gusto ko po rin po kasing mag-aral eh. Sad na wika naman ni Maya na malaki namang ikinatangon ni Sarah. Kasya naman ang 3 bata sa scooter niya. Papunta nga sa liblib na paaralan sa bundok. Papaalis na nga sana silang 4 nang bumungad nga sa pintuan ang nakaunipormeng si Kiro habang malaki ang ngiti na ginawad nito kay Sarah. Magandang umaga, Ma'am Sarah. Ngiti nga ng lalaki para tuloy bumalik. Sa alaala ni Sarah ang maganda nilang kahapon ni Kiro pero winaksin niya yon sa isipan. Walang maganda sa umaga kung kasing pangit mo ang nakikita ko. Irap pa nga ni Sarah sa lalaki pero humalakhak lang ito at pinuntahan na nga ang 3 bata. Ang gwapo natin ngayon, sir ah. Pinupormahan mo po ba si Ma'am Ganda namin? Nakaising tanong pa nga ni Marco na mas nagpahalakha kay Kiro. Hindi ah. Kayo kaya ang pinupuntahan ko. Ani pa nga ni Kiro, pero isa rin naman si Sarah sa dahilan kung bakit nasa harapan siya ngayon ng 4. Halina kayo at baka maliit pa tayo. Yakag ni Sarah sa mga bata at hindi na nga pinansin pa ni Kiro kahit nagwapong-gwapo ito sa suot na uniforme. Bye sir! Ani ni Maya. Anong babay? Isasamahan ko nga kayo ron eh. Tawag pa nga ni Kiro habang tumatawa na nagpakunot naman sa noo ni Sarah. At anong gagawin mo sa paaralan namin? Nakataas pa nga ang isang kilay ng babae sa sundalo. Ihatid kayo. Patanong naman ang sagot nga ni Kiro. Bakit nga? Ihahatid kayo, gusto ko lang. Ayaw mo ba nun? Safe na safe kayong makakarating doon dahil nandito ako. Kesa nagsisiksikan kayo dyan sa scooter nyo. Ani pa nga ni Kiro. Bumalik ka na nga sa lungga mo, Kiro. Huwag mo na kaming guluhin pa. Tsupi! Pagtatabi pa nga ni Sarah. Ang cute po ninyong dalawa, parang aso at pusa na nag-aaway. Komento naman ni Maloy. Kaya napatahimik na nga lamang ang dalawa. Naku, sabi pa man din ni Lola na kapag daw palaging nag-aaway ang isang lalaki at babae, may malaking posibilidad daw na magmahalan sila sa huli. Saad naman ni Marco na ikinahagalpak nga ng tawa ni Kiro. Narinig mo yon? Ma'am Sarah, sige ka. Baka mahulog ka sa akin ulit. Kindat pa nga ni Kiro sa asawa na ngayon ay nagpang-abot na nga ang 2 kilay. Hindi na, uy. Asik naman ni Sarah pabalik.
Bakit hindi na lang po kayong dalawang maging magsyota? Hindi pa pareho naman po kayong single? Parang matanda naman na sabi nga ni Maya na mas kinalaki pa nga ng ngiti ni Kiro. Magandang suggestion yan, Maya. Nakipag-apir pa nga si Kiro sa bata. Huwag mo nga akong kinaganyan, Kiro. Ani pa nga ni Sarah. Sabi nga nila love is sweeter the second time around. Nakangiting pangasar pa nga ni Kiro at wala na nga siyang balak na tantanan pa ang buhay ni Sarah hanggang hindi ito bumabalik sa kanyang piling. Sabihin mo yan sa nanay mong demonya. Galit na sambit pa nga ni Sarah. Wala nga siyang nagawa nang nakabuntot lang sa kanila si Kiro habang pinapaakyat nga sila sa paaralan. Naiinis naman na pinigilan nga ni Sarah ang sarili at baka may masabi pa nga siyang masasama na salita at marinig pa nga ng mga bata. Gulat at pagtataka naman ang nakita ni Sarah sa mga mata ng mga bata at kapwa guro nang sabay sila ni Kiro nagparada sa kanilang motor habang sakay nga ni Sarah ang triplets. Halina kayong tatlo at ipapakilala ko kayo sa mga estudyante ko. Nakangiting wika pa nga ni Sarah sa mga bata na bakas sa mga matang excitement. Gusto ko po na kayo ang teacher namin. Ani pa nga ni Marco, kaya napatango na nga lamang si Sarah sa request ng bata. Isi-sit in muna sa kanyang klase ang tatlo. Feeling ko magkakaroon ako ng maraming kaibigan dito. Excited na wika naman ni Maya. Panigurado yon. Ani pa sa isipan ni Sarah dahil outgoing naman talaga si Maya at marunong makihalubilo. How about me, Ma'am Sarah? Ayaw mo ba akong ipakilala sa mga estudyante mo? Tanong pa nga ni Kiro sa likuran ng guro. Hinarap naman siya ni Sarah na nakapamewang. Akala ko ba ihahatid mo lang kami? Bakit nandito ka pa? Malditang usal pa nga ni Sarah. Hindi ko ba pwedeng bantayan ang asawa ko ng buong araw? Mahina na nga lamang yun na sinabi ni Kiro. Pero klarong-klaro yun sa pandinig ni Sarah na talaga namang nagpapantig sa kanyang tenga. Idikom mo nga yung bibig mo, Salazar. At hindi na ako natutuwa sa'yo. Seryosong banta pa nga ni Sarah. Galit ka na ba, Mrs. Salazar? Tanong pa nga ni Kiro. Tandaan mo, nasa papel na lang tayo kasal. Huwag mo kong sinisimulan. Seryosong sabi ni Sarah. Mabuti na lamang at tumakbo na nga sa classroom niya ang triplets para hindi na nga sila marinig pa. Pero asawa mo pa rin ako, Miss Damakaulangan. Bakit ka nagpapanggap na single, ha? Nagtangis nga ang bagang ni Kiro sa naiisip na baka may ibang lalaki sa buhay ni Sarah. Napairap na nga lamang si Sarah. It's my choice. This is my life. And I got to rule my own. Wala nga tubili pa nga na wika ni Sarah at nilagpasan ang lalaki. Akala ni Sarah ay nadala na nga si Kiro sa pinagsasasabi niya. Pero halos lumuwa na nga ang kanyang mata nang makita niya ang lalaki habang kausap nito ang principal at may daladalang martilyo. Naku! Nakita ko kayong nag-uusap ng sundalong yan kanina. Huwag mong sabihin sa akin, Sarah, na hindi mo yan kilala dahil kakaltukan talaga kita. Napalundag naman si Sarah sa kinatatayuan nga niya nang bigla na nga lamang sumulpot si Cams. Chismosa talaga itong kaibigan niya. Nagkataon lang ikaw talaga, pakachismosa mo. Ani na nga lamang ni Sarah sa kaibigan. Hoy, kilala kitang bruha ka. Sabihin mo may pas kayo, no? Talagang mapilit na tanong pa nga ni Cams. Umiling na nga lamang si Sarah. Wala, bumalik ka na nga sa classroom mo. Ikaw talaga. Ani ni Sarah sa kaibigan pero binigyan lang siya ni Cams ng knowing looks nito. Sus, malalaman ko rin yan. Naku ka talagang bruha ka. Kukurutin ko talaga ang singit mo. Mahina na nga lamang na natawa si Sarah sa sinabi ng kaibigan at tinulak na ito paalis. Papunta na nga sana si Sarah sa kantin nang bigla siyang sinitsitan ni Kiro. Ano na naman, Salazar? Bagot na tanong pa nga ni Sarah sa asawa. Pamerienda ka naman dyan, mahal. Birong wika pa nga ni Kiro sa asawa nito pero nakita nga niyang natigilan si Sarah kaya napatikim na nga lamang siya. May trabaho ka naman ah. E di
May sweldo ka, kaya bumili ka ng sayo. Asik ni Sarah at hinawakan pa nga niyang dibdib nang nakatalikod na nga siya kay Kiro dahil sa lakas ng pagkabog nito. Turon para sa minamahal kong guro. Mahinang wika ni Kiro sa likuran nga ni Sarah na nagpalundag nga dito. Bakit ka na naman nandito? Mahinang asik nga ni Sarah sa lalaki. Nagugutom ako eh. Tsaka nilibre ako ni Principal Castro. Pagmamalaki pa nga na wika ni Kiro sabay upo sa tabi ni Sarah. Ang mga bata ba? Nag-snack na ba sila? Dagdag na tanong pa nga ni Kiro. Kanina pa. Sagot naman ng guro. Kanina pa kasi tapos ang recess ng mga bata at ngayon naman ang vacant time ni Sarah. Bakit hindi mo kinakain ng turon? Ayaw mo ba? Tanong nga ni Kiro nang mapansin nga niyang hindi naman ito kinukuha ni Sarah. Ayoko nang galing sa'yo. Turan nga ni Sarah at hindi naman nakaimik si Kiro. Hindi rin mawari ni Sarah kung paano nakakaya nga ni Kiro ang kamalditahan niya sa araw-araw. Hindi niya rin alam ang trip ng lalaki at sumusulpot lang ito na parang kabuti anumang oras. Katulad na lang ngayon at linggo, walang pasok kaya nasa bahay lang sila ng mga bata at bigla na nga lamang may nakakatok nga at si Kiro yon na nagpresentang siya na lang umano ang maglaba sa labahin nilang apat. Ano na naman ang ginagawa mo rito, Salazar? Nakataas ang kilay na tanong pa nga ni Sarah sa asawa, pero isang matamis, nangiti lamang ang iginawad nga ni Kiro sa kanya. Labandero niyo po ako ngayong araw, ma'am. Saludo pa nga ni Kiro kay Sarah. Sir Kiro, nandito po ulit kayo? Masayang tinakbo naman ni Maya, ang lalakit ni Yakap. Ice cream po, miss ma'am. Order niyo. Ani nga ni Kiro sabay abot nga sa bata ng isang tub ng ice cream na ikinatili naman ito. Marco Maloy, may pasalubong si Sir Kiro. Tawag pa nga ni Maya sa mga kapatid at mabilis na tumakbo sa kusina. Pwede niyo po kaya akong papasukin, ma'am? Tanong ni Kiro. Napailing naman si Sarah at umalis na nga sa pagharang sa pintuan. Ano na naman ba ang pumasok dyan sa kokote mo, Mr. Salazar? At nandito ka na naman? Tanong ni Sarah sa lalaki na nasa sala na silang dalawa. Maglalabada nga ako. Seryosong sagot ni Kiro. Dahil ito ang gusto nga ni Kiro, talaga namang hinayaan na nga lamang ito ni Sarah. At dahil nga naiinis pa rin siya sa lalaki, pati damit ng kapitbahay nila, sa apartment ay pinalabhan na nga rin niya sa lalaki. Ma'am, nakakaawa na po si Sir Pogi. Mukhang napapagod na po sa kakakusot po ng mga maruruming damit. Ani nga ni Marco, habang nakatingin ito kay Kiro, na nagkukusot. Hayaan mo na, gusto niya yan eh. Kibit balikat na nga lamang nasabi niya sa bata. At niyakab nga itong manood na muna ng telebisyon kasama ng mga kapatid. Tutulong na lang po ako kay Sir. Sad pa nga ni Marco. Wag na, bumalik ka na lang sa paglalaro, ako na lang tutulong sa kanya, okay? Mahina naman na itunulak nga ni Sarah si Marco. Pabalik sa sala at nilapitan nga si Kiro. Tayo ka na dyan, ako nang tatapos. Ani na nga lamang ni Sarah sa likuran ng lalaki. Wag na, okay pa naman ito eh. Tsaka kaunti lang to. Rest day mo naman ngayon tapos pagtatrabahuin kita? Tanong pa nga ni Kiro sabay ngiti kay Sarah. Ano ba talaga ang trip mo sa buhay ha, Salazar? Bakit ka ba palaging sumusulpot kung nasan kami? Seryosong tanong ni Sarah sa lalaki. Ikaw ang trip ko. Kayo. Mahinang sagot nga ni Kiro habang nakatingin sa malayo. For 5 years, Sarah. Hinanap kita. Hinanap kita kung saan-saan pero wala eh. Paano ko ba mahanap yung taong nagtatago pala sa akin? Nahihirapang wika ni Kiro. He lost himself when she left. Para siyang walang direksyon sa buhay nang umalis si Sarah. Did you try to ask yourself kung bakit ako umalis? Tanong naman pabalik ni Sarah. Walang araw na hindi ko yan tinatanong sa sarili ko, Sarah. Kung saan ako nagkamali. Kung ano ang mali ko para iwanan mo ko ng ganun lang. Para mo naman akong hindi minahal sa lagay na yan. Ani ni Kiro. Lumabas na nga ang sakit na pinakatago-tago niya. Gusto mo talagang malaman ang totoo? Gusto mo talagang malaman
kung bakit ako umalis sa buhay mo? Asik pa nga ni Sarah at napapaluha na. Tumayo naman si Kiro at seryosong tinitigan ng asawa. Mas lalo lang yatang gumanda si Sarah sa loob ng 5 taong hindi nila pagkikita. I wanna know everything, love. I'm begging you. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kahit ano makikinig ako, iintindihin kita. Nahihirapang bigkas pa nga ni Kiro sa mga salita niya. Tumayo ka dyan. Masungit na sabi ni Sarah at nauna na ngang maglakad. Ibinili niya muna si Maya sa kapitbahay niyang apartment at naging close na nga rin naman nila. Saan tayo pupunta? Tanong nga ni Kiro nang pinaandar na nga ni Sarah ang scooter niya. Huwag kang magreklamo. Akala ko ba gusto mo ng sagot? Malditang wika ni Sarah, kaya wala na nga lamang nasabi pa si Kiro. Nasaan ang motor mo? Tanong pang muli ni Sarah. Nag-commute lang ako papunta dito. Kamot ulo naman na saad nga ni Kiro. Naiinis na pinasakay ni Sarah ang lalaki. Nagpresenta pa nga ito na ito na nga lamang ang magmamaneho, pero ayaw ni Sarah na may nagdadrive sa scooter niya bukod sa kanyang sarili. Samantala nagtataka naman si Kiro nang makita nga niyang papunta nga sila sa sementeryo sa bayan. Kamay mo, alisin mo yan sa bewang ko o iuhulog kita. Naiinis pa nga na asik nga ni Sarah nang niyakap nga siya ng lalaki. Ito naman, takot lang ako malaglag eh. Sagot pa nga ni Kiro. Itigil mo yung bisyo mo, Salazar. Susuntukin ko talaga yung huso mo eh. Ani ni Sarah kaya tinanggal naman ni Kiro kaagad ang kamay sa bewang ng dalaga. What are you doing here, Sarah? Kinakabahan na tanong nga ni Kiro nang magpark na nga ang motor sa loob ng Memorial Park. Huwag mong sabihin na dito mo ako gustong patayin. Wala sa sariling tanong pa nga ni Kiro. Huwag mo akong simulan, Salazar. Naiinis na asik pa nga ni Sarah at naglakad na nga papunta sa puntod ng kanyang mga anghel. Kirk Sian, Kiro Rai, and Shane K. Parang nahihirapang bigkas nga ni Kiro sa mga pangalan na nasa isang puntod lamang. What's this, Sarah? Naluluhang tanong na nga ni Kiro. Sagot sa mga tanong mo, Kiro. Mahinang saad ni Sarah. Hindi kita maintindihan. Please, explain mo sa akin. Hindi alam ni Kiro kung bakit umiiyak na nga siya ngayon habang nakatingin sa puntod. To make the long story short, we had them and I lost them. Masakit pa rin hanggang ngayon kay Sarah ang pagkawala ng mga anak niya. Paano? Bakit? I named them after you. Nakangiti na sabi pa nga ni Sarah na ngayon, napahikbi kay Kiro. Nung umalis ako, dapat sasabihin ko na sa'yo na magkakanak na tayo. Pero hindi ba sinabi ko naman sa'yo na lumipat na tayo ng bahay kasi hindi ko feel ang mama mo? Kasi hindi ko naman nararamdaman na feel niya ako. Sarcastic na natatawang wika ni Sarah habang binabalikan ang sugat ng kahapon na habang buhay na yatang nagmarka sa kanya. Kiro, araw-araw, habang nasa trabaho ka, ilang masasakit na salita ang kailangan kong lunukin mula sa mama mo. Tinuis ko yun ng ilang taon kasi mahal kita. Napakatakip na nga lamang sa bibig si Sarah dahil sa sakit na nararamdaman. Pero makailang beses din akong humiling sa'yo na umalis na tayo sa inyo. Pero sabi mo kawawa ang mama mo kapag umalis tayo, kaya okay lang. Kinonsider ko ang nararamdaman mo. Alam mo bang, gustong gusto kong magsumbong sa'yo kasi sobrang sakit na. Pero ayokong masira ang mama mo sa'yo dahil alam kong kakampihan mo ko. Love, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sobrang sakit para kay Kiro ang nalaman. What for? Aren't you too late to realize what's happening in your household? Tanong ni Sarah sa asawa. Hindi naman kita sinisisi sa nangyari sa mga anak ko, Kiro. Siguro, hindi ako ganun kalakas ng mga panahong tangan-tangan ko sila sa sinapupunan ko, kaya nawala sila kaagad sa akin. Hindi na natin mababago pa ang lahat dahil tapos na. Nangyari na. I want to know what exactly happened. Anong ginawa nila mama sa'yo? Desperadong tanong naman ni Kiro. Dahil gustong-gusto na nga niyang magwala. Yung papa at mama mo, tsaka mga ate mo, ginagawa nila akong katulong noon sa bahay niyo.
Well, sanay naman ako sa gawaing bahay. Dahil taga-probinsya nga ako. Pero para sa masasakit na salita, tingin ko hindi ko naman deserve yung mga yun. Siguro hindi mo napapansin no? Ang gagaling kasi ng pamilya mo. Kunwari mahal na mahal ako kapag nasa harapan ka. Pero kapag wala na, para akong isang hayop kung ituring nila. Humihikbi pa nga ng kwento nga ni Sarah. Walang-wala pa siya noong unang taon nila ni Kiro. Hindi pa siya tapos sa kolehiyo at ang lalaki ay pulis na at ito ang nagpapaaral sa kanya. Muli nga niyang naalala ang nangyari sa nakaraan. Flashback. Sarah, Diyos ko ha? Ano pang ginagawa mo sa loob ng kwarto ng kapatid ko? Hindi mo ba alam na marami na ang hugasin dito? Hindi ka bisita dito. Huwag kang feeling prinsesa. Pagsigaw-sigaw pa nga ng ate ni Kiro at talagang itinulak pa nga papunta sa lababo ang babae. Pabigat na nga, wala pang kwenta. Bakit pa kasi ikaw ang napiling pakasalan ng anak ko? Sarkastikong tanong naman ng mama ni Kiro. Sada man ang kanyang papa? Huwag kang sumabay sa amin kumain, Sarah. Darating ang mga kapatid ko. Doon ka sa maid's quarter. Baritonong wika ng ama ni Kiro. Sarah, bakit ka kumain? Hindi mo ba alam na pagkain namin yan? Singhal sa kanya ng isa pang ate nga ni Kiro. Nagugutom na po kasi ako ate. Tapos na rin naman po ako sa gawaing bahay. Ngiti na sagot pa nga ni Sarah matapos malakas nga siyang tinulak ng babae. Araw-araw yun. Nakalbaryo para kay Sarah. Hindi siya madalas na nakakakain at tira-tira na lang madalas ang sa kanya. Bakit? Puno ng luha ang mga mata ni Kiro at mabilis nga niyang hinaklit nang yakap si Sarah. Dahil hindi niya lubusang maisip ang sakit na nararamdaman nga nito sa mahabang panahon. Hayan, nasagot ko na ba ang mga tanong mo? Mahinang natawa nga si Sarah at kumawala nga sa yakap ng asawa. Napaiyak na nga lamang si Kiro at may pumasok nga sa kanyang isip. Para kung may kinalaman ng mga magulang niya kung bakit namatay ang anak nila ni Sarah. Ayaw man pag-isipan ni Kiro nang masama ang pamilya pero alam niya kung gaano kasama ang mga to sa kwento pa lang ng asawa. Simula ng araw na malaman nga ni Kiro, ang lahat ay hindi na nga ito nagparamdam pa kay Sarah o sa mga bata. Hindi tuloy matukoy ng babae kung ano ba talaga ang nangyari. O baka naman bumalik na nga sa serbisyo. Pero takang-taka nga siya sa sarili kung bakit ba niya ito hinahanap gayong galit naman talaga siya sa lalaki, hindi ba? Samantala, Care! Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa misyon ka pa? Nagulat naman ang kapatid ni Kiro na si Kyla nang makita nga ang kapatid. Nasaan sila mama at papa? Seryosong tanong nga ni Kiro at pumasok na nga sa bahay nila. Nasa taas at nagpapahinga dahil may sakit silang dalawa. Wika ng kapatid. Anong kinalaman mo sa pagkamatay ng anak namin ni Sarah? Tanong ni Kiro sa kapatid at napaawang naman ito. Ano? What are you talking about, Kiro? At saka bakit nasali na naman sa usapan ng asawa mong missing in action sa buhay mo? Singhal nga ni Kyla sa kapatid. Malaman ko lang na may kinalaman ka sa lahat ng nangyari. Sinasabi ko sa iyo, Kyla. Magkakalimutan tayo. Banta pa nga na wika ni Kiro at nagmarch ang pumasok sa kwarto ng mga magulang. Kiro, iho, umuwi ka? Masayang bati pa nga sa kanya ng ina, pero isang malamig na ekspresyon lang ang iginawad ng lalaki. Anong ginawa niyo kay Sarah at sa anak namin? Mapanganib na tanong pa nga ni Kiro. What are you saying? Bakit ang babaeng niya na naman ang pinagtatalunan natin? Galit na asik pa nga ng kanyang ama. Hindi siya basta babae lang. Asawa ko siya na hindi ninyo tinrato ng mabuti. Now tell me, may ginawa ba kayo kung bakit namatay ang triplets namin? Singhal ni Kiro at umaalpas na sa kanyang kalooban ng galit. Ama na sana siya ngayon at masaya sana ang buhay nila ni Sarah kung hindi lang nangyari lahat ng to dahil sa kanyang pamilya. Huwag mong sigaw-sigawan lang ang magulang natin, Kiro. Leave some respect. Ani pa nga ni Kyla sa gilid pero tumawa lang ng sarcastic si Kiro. Bakit? Nirespeto niyo ba si Sarah? So nagkita na pala kayo ng magaling mong asawa
At nag-imbento na naman siya ng kwento? Ani pa nga ni Kyla. Kayo ang nag-iimbento ng kwento. You ruined our relationship. Anong klaseng pamilya ba kayo ha? Asik pa nga ni Kiro. At dinuro pa nga ang mga magulang. Kung hindi ko siya nakita ulit, habang buhay na lang ba akong magagalit sa kanya? Dahil sa pinalabas niyong may iba siyang lalaki kaya niya ako iniwan. Lumalabas na ang litid sa mukha ni Kiro at umiiyak na nga ngayon ang kanyang ina. We did everything for you, anak. Hindi siya nakabubuti para sa'yo. Ani pa nga ng ina. At hahawakan na nga sana ang kamay niya pero winaksi ito ni Kiro. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ng mga anak namin? Galit na niyugyug pa nga ni Kiro ang ina. Stop it, Kiro. Malakas naman na tinulak ng amang lalaki. No. Nanginginig nga na saad ng ina. Mahina lang namang natawa si Kiro dahil sa reaksyon pa lang ng ina. Alam na niya. Napamura na nga lamang ito. Tinatanong niya sa sarili niya kung bakit ba ito ginagawa ng kanyang pamilya. Sabihin niyo po sa akin ang katotohanan. Bago ko pa kayo tuluyang kalimutan. Matalim na wika pa nga ni Kiro na mas ikinahagulgol nga ng kanyang ina. Anak. Bigla naman na lumuhod ang ginang at hinawakan ang kamay ni Kiro. Ginawa lang namin yun dahil tingin namin mas magiging maayos ang buhay mo kapag wala na si Sarah. Ma, tingin niyo ba? Naging mas maayos ba ang buhay ko? Para akong nabubuhay na lang nang wala ng direksyon. Hindi ko alam kung saan ako uuwi, kung sino ang mauuwian ko. Ma, hirap na po ako sa loob ng 5 taon na walang asawa ko. Umiiyak na nga rin ngayon. Nasambit ni Kiro sa ina. Patawarin mo kami, Kiro. Usal nga ng ina pero umiling na nga lamang ang lalaki. Sabihin po ninyo sa akin, kung nasa ng mga anak ko, sabihin nyo na, hindi ako naniniwala na patay sila. Malamig na saad pa nga ni Kiro. Ilang beses na nga niya noon narinig ang mga magulang na may sinasabi tungkol sa mga bata at ngayon niya lamang napagtanto ang mga to. Wala kaming kinalaman dyan, Kiro. Nagkakamali ka. Pagsisinungaling pa rin ng ama niya. Then prepare not to see me ever again. Barito ng wika ni Kiro at iniwan na nga ang pamilya. Kiro! Sigaw ng ina. Pero hindi na nga niya iyon pinansin pa at tuloy-tuloy na nga lamang sa paglalakad. Sir Kiro? Ano pang ginagawa niyo riyan? Pasok po kayo, malamig po kaya dyan sa labas. Ani pa nga ni Maya nang makita ng bata si Kiro na nakaupo nga sa sahig sa labas ng apartment nila ni Sarah. Nasa loob si Ma'am Ganda mo? Paos na tanong pa nga ni Kiro. Ramdam sa boses ng lalaki ang pagod. Hawak-hawak nga ni Maya ang kamay ni Kiro, papasok nga sa loob at ang una nga niyang nakita ay si Sarah. Habang nagsusulat nga ito sa may lamesa. Gustong-gusto nga niyang yakapin ang asawa ngunit tila nawawalan na nga rin siya ng lakas dahil sa mga katotohanang nalaman. Bigla namang lumingon sa direksyon nila ang babae at nagulat ito. Kiro? Bakit nandito ka? Anong oras na? Malapit nang mag-10:00. Tila nag-aalala pa nga na wika nga ni Sarah. Hindi mo ba ako namimiss? Ma'am Ganda? Biro pa nga na tanong nga ni Kiro habang napapaluhang tinitigan nga ang asawa. San ka ba galing, lalaki ka? Bakit parang wala ka sa hulog? Tanong pa nga ulit ni Sarah at tinabutan nga ng tubig si Kiro. Maya, matulog ka na. Kanina pa natutulog ang mga kuya mo tapos ikaw hindi pa rin. Pumunta ka na sa kwarto mo, okay? Hintayin mo ko roon at titimplahan na lang kita ng gatas. Napapangiti naman si Kiro dahil kung naging nanay lang si Sarah, alam niyang best nanay ito. Kanina ka pa nakatitig sa akin sa Lazara. Nabubuang ka na ba? Pitik pa nga ni Sarah sa noo ng lalaki pero hinuli naman ni Kiro ang kamay nito at kinabig ng yakap. Wala man lang bang isang I miss you dyan? Mrs. Salazar? Nakaiting tanong pa nga ni Kiro at mas lalo pang nakangiti ang lalaki nang niyakap naman siya pabalik ni Sarah. Ang sarap naman ng yakap na yan. Mahinang wika pa nga ni Kiro at hinalikan nga ang buhok ng asawa. Naawa lang ako sa iyo, uy. Ani naman ni Sarah at kumawala nga sa yakap ng lalaki. Kaawaan mo lang ako habang buhay, Mrs. Salazar.
Sweet na wika pa nga ni Kiro. Hindi porket close na tayo ulit, magkakabalikan na tayo, okay? Naiinis pa rin ako sa'yo, no? Para klaro lang. Ani ni Sarah pero mas lalo lang yatang humigpit ang yapos sa kanya ng lalaki. Babawiin kita. Kahit habang buhay pa, Sarah. Sinserong sabi nga nito at hinalikan sa noo ang asawa. Nakita naman ni Sarah sa araw-araw ang pagpupursige ni Kiro para makabawi nga sa kanya. At hindi lang yun, para na rin talaga itong ama ng 3 mga bata kaya nakakalungkot na masaya sa puso dahil alam ng babae na magiging mabuting ama sana ang lalaki kung mabibigyan lamang sila ng pagkakataon na maging magulang. Hey, mabuti naman at gising na kayong 3 dahil may sorpresa kami sa inyo. Nakangiti na sabi pa nga ni Kiro. Pareho talaga nilang pinagplanuhan ni Sarah na lumiban muna sa kanilang trabaho para nga sa mga bata. Ano po yun? Surprise nga, ito namang si Marco parang May pupuntahan po ba tayo? Sunod-sunod na saad naman nina Marco, Maya at Maloy. Excited nga ang 3. Mabilis lamang na lumipas ang ilang buwan at mas naging maayos ang relasyon nina Kiro at Sarah dahil sa pagpupursige din ni Kiro at sa pag-iintindi ni Sarah. Pero hindi pa rin matanggap ni Kiro ang lahat-lahat lalo na ng kanilang triplets. Hinanap niya ng palihim ang lahat ng kasagutan at unti-unti na nga niya yung napagtagpi-tagpi at malapit na. Ang akala ni Sarah na sorpresa sa mga bata ay sa kanya pala. Pagdating nila sa pupuntahan ay piniringan naman siya ng 3 bata. Ano naman to? Nagtatakang tanong nga ni Sarah habang bumababa sila ng sasakyan. Rinig niya ang pagaspas ng alon kaya alam niyang nasa dagat nga sila ngayon. Wait lang nanay, baka madapa po ikaw. Natigilan naman si Sarah sa pagtawag sa kanya ni Maya ng nanay at napaluha tuloy siya. Parang may kung ano siyang naramdaman. I know love. Shh, mamaya. Mamaya mo natanggalin yung piring mo. Mahinang wika naman ni Kiro at patuloy pa rin sa paghikbi. Unti-unti namang tinanggal ang piring sa mga mata niya at natigilan ng mga bata pero tumigil naman ang mundo ni Sarah nang pagbuka lamang ng mata niya ang isang simpleng white decorations ang nasa harapan at naghihintay sa kanya si Kiro sa altar at bigla namang nagsigawan ng mga kasamahan at kaibigan niyang guro. Ihatid ka namin ni Marco sa altar nanay ha? Nakangiting wika naman sa kanya ni Maloy at sabay siyang hinawakan ng 2 bata ang lalaki at wala pa ring tigil ang kanyang pagluha. Kay ganda niyo po nanay, bagay na bagay po kayo ni tatay. Tignan niyo po si Maya ang ganda din po. Magkasunod nga na saad nga ni na Marco at Maloy. Mana sa akin Pagmamalaki naman, nawika nga ni Sarah. Nakasuot din kasi si Maya ng white na parang may fairy kaya ngiti-ngiti naman si Sarah. Habang papalapit nga si Sarah kay Kiro, hindi niya mapigilang mapahikbi dahil sa dami na pinagdaanan nila. Bakit nakuha pa rin ng lalaki na isurpresa siya ng ganito? Just run. If you don't want to get married with me again, love. Tumakbo ka lang. Kahit masakit sa akin, palalayain kita. At ibibigay ko kung saan ka masaya. Wika pa nga ni Kiro. Sa mahinang boses, nang tuluyan ng makalapit nga si Sarah sa kanya. Bakit may paganito? Akala ko ba ang mga batang isusurprise natin? After everything that happened, I want to start anew with you. And the kids, Sarah. Yung 3 batang nakatingin sa atin. Ani na nga ni Kiro sabay turo nga sa triplets na kumakaway sa kanila. Sila ang triplets natin, Sarah. Napahikbi na nga rin ng lalaki sa pag-amin niya. Pero Kiro, patay na ang mga anak natin. Triplets natin sila dahil iaampunin lang natin sila, okay? Magiging magulang tayo at bubuo tayo ng masayang pamilya. Umiiyak namang paliwanag ni Sarah pero umiling lang si Kiro dahil sa loob ng ilang buwan niyang pag-iimbestiga. Nalaman na nga rin niya sa wakas ang katotohanan. Anak natin sila, mahal. Hindi sila patay. Buhay na buhay ang triplets natin, Sarah. Wala nang masasaya pa
Sa katotohanan na ang kinupkup pala nilang mga bata ay tunay pala nilang mga anak. Sadyang mapaglaro nga talaga ang tadhana. Hindi lang alam ni Kiro kung kaya niya bang patawarin ang mga magulang sa ginawa ng mga to sa buhay nila ni Sarah. Hindi birong mawala ng anak at masakit para kay Kiro na nasira sila ni Sarah dahil lamang sa isang interes ng kanyang mga magulang. Ilang taon ang nanakaw sa kanila para sana alagaan ng mga anak. Naranasan pa nga ng mga bata sa murang edad ang lupit ng mundo kaya hindi maipapangako ni Kiro na mapapatawad niya ang kanyang pamilya sa pagsira sa kanila. Tay! Nakapasa po ako ng scholarship! Sigaw nga ni Maya kahit pa hindi nakakarating nga sa loob ng kanilang bahay. Talaga? Bakit nakasigaw ka naman anak? Ano bang nangyari? May magnanakaw ba? Sunod-sunod pa nga na tanong naman ni Kiro sa anak. Nakapasa po ako sa scholarship. Makakapag-aral na po ako sa ibang bansa. Masayang balita pa nga ni Maya sa ama. Ibang bansa? Aba naman Maya, magiging grade 7 ka pa lang sa pasukan. Tapos gusto mong mangibang bansa? Sabat naman ni Sarah sa mag-aama niya. Nay, prestigious school po yun gusto ko po doon. Ani ni Maya. Iiwan mo kami? Tanong naman ni Maloy sa kapatid. Mabilis lamang na lumipas ang mga taon at lumaki na nga ang mga anak ni Sarah at Kiro at may sari-sarili na nga ring desisyon sa buhay. Nakala ko ba walang iwanan Maya? Ani pa nga ni Marco. Natahimik naman ang batang babae kaya sabay na inakbayan nga ni Sarah at Kiro ang tatlong mga anak. Susuportahan namin kayo ng nanay mo sa kung anong man ang gusto nyo. Alam nyo naman yun, hindi ba? Mahinang saad pa nga ni Kiro sa mga anak. Papayagan nyo si Maya na umalis, tay? Para namang hindi makapaniwala na tanong nga ni Maloy sa ama. Hindi aalis ang kapatid nyong mag-isa dahil sasama tayo sa kanya. Masayang sigaw pa nga ni Sarah sa mga anak at kita naman nila ang tuwa sa mga mata ng mga to. Talaga, nay? Hindi makapaniwalang talo naman sa tuwa ni Maya. Matagal na naman talaga naming plano ng nanay nyo na mangibang bansa na doon tayo tumira. Hinihintay lang talaga namin ang resulta sa scholarship ni Maya. Ani nga ni Kiro at kinurot pa nga ang pisngi ng anak. Pero paano po ako? Hindi ba gusto ko rito lang? Ani nga ni Marco sa mahinang boses. Nilapitan naman ni Sarah ang anak at ngumiti siya rito. Pwede mo pa rin namang tuparin ang pangarap mo dun Ayaw mo bang magkakasama tayong lahat? Sus! Ayaw niya lang umalis dahil may maiiwan siya na si Chichay. Ani naman ni Maloy na ikinisimangot na nga lamang ni Marco. Palibhasa, walang may gusto sa'yo. Saad naman ng isa pa. Maiwan ko rin naman si Jacob dito pero nag-promise na ako sa kanya na siya lang ang magiging crush ko. Kahit na maraming gwapong foreigner sa pupuntahan natin. Saad ni Maya na talaga namang nagpagulantang sa magulang ng bata. Alam ba ng Jacob na yan na sundalo ang tatay mo, Maya? Seryosong tanong pa nga ni Kiro na ikinahalakhak na nga lamang ng dalawang anak na lalaki. Naku, lagot! Ani pa nga ni Maloy. Hoy, tigil na. Kakain na muna tayo, mamaya ng diskusyon. Ani nga ni Sarah sa pamilya. Tama ka dyan, Nay, kakain na tayo. Ani pa nga ni Maya at mabilis na umiwas nga sa malalim na tingin nga ng ama. Hi Maya, we are not yet done, sweetie. Ayan kasi, lagot yung Jacob na yan sa amin mamaya. Cool na saad naman ni Marco kaya nagpapadyak naman sa inis ang batang babae. Che, crush ko lang naman si Jacob Kasi tatay it's not like magpapakasal naman kami kaagad o ano. Paliwanag naman ni Maya. May kinatampal na nga lamang ni Sarah sa noo dahil malaking problema yon kay Kiro. At sinong may sabi sa'yo na pwede kang magpakasal sa lalaking nagngangalang Jacob? It's Jacob po, not Jacob. Inis na sagot naman ng anak. Saad naman ni Kiro, hindi ba't may kasunduan tayong magpapakasal ka lang kapag tumungtong ka na ng 50? Ani pa nga ni Kiro, may kinahalakhak na nga lamang ng lahat bukod sa nakasimangot na si Maya
Di tay, ugod-ugod na po ko noon. Ani naman ni Maya na mas ikinatawa na nga lamang nila lalo. Wala nang mahihiling pa si Kiro. Bukod sa buo na ang kanyang pamilya, masayang masaya na nga sila. They are living away from the people who hurt them. Nang araw na muli silang ikasal ni Sarah, hindi kasama ang kanyang mga magulang at kapatid. Hindi niya rin inimbitahan ang magulang at kapatid ni Sarah dahil alam ni Kiro na nasasaktan pa rin ang kanyang asawa sa lahat ng ginawa ng mga to. Ngayon naman, ilang taon na ang nakalipas pero sariwa pa rin ang sugat na dala ng kahapon. Alam ni Sarah na hindi madaling magpatawad ngunit alam niya rin sa kanyang puso na hindi sila tuluyang magiging payapa hanggat hindi nila pinapalaya ang kahapon at ang mga sugat nito. Kiro anak! Agad na niyakap nga ng ginang ang anak makalipas ang ilang taon na hindi pagkikita. Pagkatapos maghilom ang kanilang mga sugat. Nandito ang pamilya ko, ani ni Kiro at isa-isang nagmano nga sa lola at lolo ang triplets. Patawarin mo ko, Kiro. Diyos ko, ang laki ng pagkakamaling nagawa ko sa inyo ni Sarah. Umiiyak na wika pa nga ng ginang. Matagal na po yun, ma. Nandito kami para ibigay sa inyo ang kapatawaran. Nais na lang po naming mamuhay ng payapa at tahimik para mas maging maayos ang buhay. Kaya pinapatawad ka na po namin. Total ilang taon na pong nakalipas. Naluluhan na nga rin na saad nga ni Sarah. Niyakap naman siya ng nanay ni Kiro at ngayon lang naramdaman ni Sarah ang yakap ng ina ng asawa na sincere. Aalis na po kami ng bansa sa susunod na buwan, ma. Sa Canada na po kami maninirahan. Paalam pa nga ni Kiro sa ina. Nang araw ding yun, tuluyan na nga nilang pinakawalan ng sakit, galit, at inis sa lahat ng taong nanakit sa kanilang pamilya. Love? Ang saya-saya ng puso ko ngayon. Maliit na wika nga ni Kiro, habang yakap-yakap ang asawa. Ako rin. Sa wakas wala na ang galit sa puso ko. Mahal na mahal kita, Sarah. Mahal na mahal. Kayo ng mga anak natin ang bumubuo ng pagkatao ko. Buong sinseridad na wika pa nga ni Kiro at hinalikan nga sa noo ang asawa. Salamat sa pagmamahal, Salazar. Mahal na mahal din kita. Salamat dahil hindi ka sumuko na hanapin ako at hanapin ang katotohanan sa nangyari sa mga anak natin. Happy Father's Day, love. Napakabuti mong ama at asawa. Ani ni Sarah at niyakap ng husto si Kiro at hinalikan ito sa labi. Sa kwentong ito, matututunan natin ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagpapalaya sa sarili. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, maaari nating kalimutan ang sakit ng nakaraan at simulan ng panibagong buhay. Ang pagtitiwala at pagmamahal ay mahalaga upang malampasan ang mga pagsubok at pagkukulang. Sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagmamahal, maaari nating mapanatili ang pagkakaisa sa pamilya at malalampasan ang anumang hamon. Mahalaga rin ang pagpapahalaga sa bawat pagkakataon at pagkakataon na magbago at magpatawad para sa ikauunlad ng sarili at ng pamilya. Sa huli ang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya, pagkakaisa at pagpapalaya mula sa nakaraan upang muling bumuo ng masayang pamilya at payapang pamumuhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Kiro at Sarah. Maraming salamat po at i-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout bilang thank you namin sa inyo sa walang sawa ninyong pagsubaybay dahil 3rd anniversary na po ng ating munting channel. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Babes Music and Memories, Jen, Vanessa, Cecilia Palaub-Sanon, Allen, Lagana, Merlilyn, Linley, Presbyteros Rose, Ana Vencer, Nesbet Hanaban, Miras Channel, Annabel Huelo, Leonisa Azotes,
Didi, Dia, Fegarices, Janet Vlog, Rolando Yagyagan, Daisy Blasa, Erlinda Chong, Harem Ruhi, Jules, Eunice Comprasyon, Nuraini Aini, Ning, Augustus Cleo Waling, Dahlia, Lelsen, Judy, Jemima, Celia, Cecil, Carmencita Falcon, Winona, John Twelve, Jezreel Kaling, Nes, Melia Tejano, Murphy, Harem, Ann Mariano, Presenta Menoza, Rosemary Paraganas, Imelda Kunan, Ona, Jeyo, Chu, Lina Almazan, Carmelita Mendoza, Elizabeth Gila, Vida Dichosa, Juliet Caday, Lolar Hemi, Ana Bueta, Annalie Flor, Leonisa Zotes, Romana Gorospe, Flora Gumisad, Alisa, Daisy Blaza, Emily Borak, Merlilin, Felma Cabato, Mark Anthony Seriales, Lawrence John Bacus, Dantes Liliosa, Cleo Kawaling, Annalisa, Junalyn Dantes Liliosa, Cleo Kawaling, Annalisa, Melchor Ramirez, Presbyteros Rose Ostonalito, Bernadette Mayo, Wilma, Augustus, Madeline Tuason, Tita Domoo, Flory Robles, Nesbeth, Marlilin Lin Lee, Iza Lentoco, Judy Quilates, Cleo Waling, Wenoni, Evelyn Santiano, Babes Music and Memories, Judy Kutamura, Mary Ann Tamashiro, Imelda Forteza, Presbyteros Rose, Marilu Juana, Evelinda, Erlinda Chong, Helen Morillo, Merlin Bilbar, Janice Marukin, Reynaldo Reyes, Lavina Galang, Josefa Doque, Fritzy Agiat, Dory, Rosalie, Marivic Bosbos, Aurelia Pakana, Juliet Caday, Bibi Ivadoy, Mary Ann, Tamashiro, Reynaldo, Nuraini Aini, Belen Santos, Merlin Pascual, Aurelia, Marilu Juan, Sherry Yap, Yus, Rosemary Corpus, Daisy Blaza, Sandara Miranda Vlogs, Presenta, Maria Uy, Jocelyn Tansing, Aima, Noraini, Natalie Navarro, Leova Gabriel, Mercy Villantes, Flory Robles, Rowena Santillan, Anisha Jacob, Judy Quilates, Lucia Baldo, Rosemary Palaganas, Rosemary De Los Santos, Emma Vison, Flordette, Patriosino, Ana Jane Patalita, Renato, Tita, OFW Pinoy, Matea Estrera, Nena Ano, Merlilin, Emily Borak, Daisy Blasa, Nesbeth Hanaban, Maylene Versosa, Presbyteros Rose, Jen, Vanessa, Cecilia Alvior, Nesbeth, Teofila Perez, Daisy, Wenoni, Nelani Juan, Rosemary de la Cruz, Rosemary Palaganas, Imelda Forteza, Wenoni Anya Lucas, Ostonalito, Jerry Ramos, Judy Quilates, Imelda Forteza, Amalia Manabat, Cecil, Raquel Magno, Julie Hermosura, Susan Upaga, Fe Fulgencio, Juby Hernandez, Juvie Romero, Charlene Naton, Ana Vencer, Rosemary Corpus, Sunshine Sotalbo, Nelani Juan, Harem Ruhi, Kira Trisha Ortaleza, Andrea Taga, Carmelita Mendoza, Fe Novares, Lin Lee, Jomar Ria Bueno, Jeoka Ditek, Teresita Tagian,
Wawateng of Sarangani Province, Mindanao, Eileen Lomano Glagana, Merlilyn Shirley Peralta, Miras Channel, Harem Ruhi, Anita Hernando, Judy Quilates, Mirna Josue, Lynn Lee, Lina Castillo, Emily, Wendy Bird, Mirna Josue, Madeline Escoro, Rosemary de la Cruz, Emily, Didi, Jane Magallanes, Eileen, Mark Anthony Seriales, Evangelina, Alexa Annie Gomez, Jean Hesareno, Ana Vencer, Ferrer Hazel, Rodrigo Miguel, Ana, Vanessa, Chu, Abdul Lolita, Karim, OFW Pinoy, Crisola Cazar, Daisy, Cleo Waling, Emmanuel Podaderal, Judy Quilates, Babes Music and Memories, Imelda Forteza, Sen, Carmencita Falcon, at shoutout na rin po sa lahat na walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.